Yan. So we have here the ill. Yan. So yung next writing activities naman po natin, ibigay ko sa inyo yung number. Pag nakita po natin yung box po, dito po sa loob ng box nyo, isusulat po yung number. But this time po, hindi ko na po siya papasulat sa inyo na yung 10 by 10. Okay? Kapag nakita po natin yung number 1, isang row po na yon, puro number 1 po yung isusulat natin. Clear po ako dito. Ibig sabihin, Yes po. yan, ganun tayo ha. Yan, papasukin muna natin. Kasi kailangan po ma-practice din natin yung pagsusulat po natin ng number. Papasukin natin si Ma'am Rosario. Okay po. So kapag po meron tayong nakita na maraming box para po sa number, at ang nakita nyo po ay number 0, ang gagamitin po natin, dalawa yung 0. Makikita nyo naman po dun sa writing activities po natin. For example, isusulat po natin yung isang 0, which is the yung. Meron naman ko kayong magiging pattern. Yung first column po, yun yung magiging pattern kung ano yung isusulat ninyo. Okay po? So, ganyan po, makikita nyo dyan. Ibig sabihin po, pag ganito yung pattern natin, yung remaining po na 9 blocks, yun po yung susulatan nyo, gagayahin nyo lang po siya. So, hindi na po tayo per sheet kung saan isusulat nyo po yung number. Okay? Kasi po ngayon, nababasa nyo na po yung nakikita nyo sa screen. Kaya by rows na po yung gagawin natin. Hanggat umabot po tayo kung anong numbers po yung makikita nyo. Pero kayo mag-alala, hindi nyo isusulat yung 1 to 10,000. So random lang po iyon. Hanggang ang importante doon na kompleto po natin yung hanggang 20. And then po maglalaktaw-laktaw na po iyon. Okay po? So we have here the ill. Next po, anong basa niyo sa screen? E. 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 Very good. So that will be number 2. Okay, so recap lang tayo ha. Kasi natapos natin itong nakaraan. Basa po. Yung una muna. Anong basa? Dalawang character muna. Sa. 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 Very good. Yung sa, dinagdagan natin ng miyom. Sa. Sam. Very good, Ma'am Rosario and Ma'am Bea. So we have here the Sam. Next po. Sa. Sa. Thank you, Ma'am Shane and Ma'am Bea. Then we have O. O. very good. So this is number 5. And then we have number 6. Yuk. Yuk. Yuk, Ma'am Florivel, Ma'am Bea. Thank you so much. So this is Yuk. And then Kill. chill. Very good. So we have here chill. Number 8. Pal. Wow, thank you, Pal. Miss Ashera. Yan, dumadami na yung nagsasalita. And then we have here Gu. Gu, Ma'am Gu. Bea. Thank you so much. That's just Gu. And then Sheep. Sip. Ship. Very good. Since alam na po natin yung 1 to 10, pagdating po natin sa 11 to 20, katulad po na naging practice natin nung nakaraan, so para lang po dun sa mga wala, no? So this is 10 plus 1, kaya ang magiging basa po natin sa 11, oops, nasaan na yun? Ang magiging basa natin sa number 11, ano po? Sheep. Ship il. So, meron tayong sheep eel. Ayan. So, magiging practice po natin yan na kapag po meron tayong gagawin na writing activities, lagi lang nating aralin para po makabisado natin yung mga numbers po natin using the first type po, which is the Sino. Yung China number system po natin. So, paano naman kapag po ang pinasulat po sa inyo ay number 19? So, we have 10
plus 9, ang magiging basa nyo ay? Ship ko. Very good. So we have here the ship Ship ko. go. Okay? So paano naman kapag 20? So kapag tayo ay 20, ibig sabihin dalawang 10. Anong basa po sa kanya? Ship. Ship. Wait lang po ah. Yes, hello? Sorry po, ayan. So merong admit ko muna tong isa. So narinig ko naman po yung kanina, sorry may interruption lang. So since yung number 2 po, ang equivalent po nito ay E, and then yung 10 po ay ship, kaya po siya merong E, ship. Okay po? Nakuha po ba natin? Dito tayo nag-stop po nung nakaraan, Tsaka yung 1 to 12 po natin nung nakaraan na naging month po siya. So proceed muna tayo. Paano naman po pag tayo ay may 21 to 30? For example, ang gusto ko pong i-convert nyo ay 26. Ano naman po ang basa sa kanya? Ship yun. Very good. So we have here the E-ship yuk. Yan. So yung pagsusulat po natin ng ganyan hanggang makalaunan, mapapractice natin, hindi nyo po napapansin, kaya nyo na po magsulat po ng number po nila. So ganun pa din naman po yun. Makikita nyo siya as is, as 26, pero in Korean nyo po siya babasahin kapag po numbers. Clear po ako dito? Clear po? So paano pa po 28? Paano pag 28? Ano pong basa pag 28? Ishipal. Ishipal. Very good. So we have here the ship pal. Okay? Paano naman pag 30? So 3 times 10. Napadami ako ng kain ng marshmallow. Ship. Some ship. Ship. Very good. So meron po tayong some ship. Okay? So medyo napapadali po sa atin, hindi pala medyo, mas napapadali po sa atin yung pagbabasa po ng number ng sign, kapag alam po natin yung 1 to 9 or yung 1 to 10, lalo na yung 1 to 10. Kasi para lang po tayong nag-multiply tsaka po nag-add ng numbers. Okay po? Same goes din po kapag po tayo ay may 31 to 40. For this time naman po, what if ang pinasulat ko po sa inyo ay 35? 3 times 10 plus 5. Ano na pong basa natin sa kanya? Some ship po. Some ship. Oh. Some Very ship. good. So, meron po tayong some Ship. Oh. ship po. Okay po? So, syempre, nababasa na po natin siya. Kailangan po ma-practice nyo at your end naman po yung pagsusulat po ng numbers. Okay? Paano pag 40? 4 times 10. Very good.
So, meron tayong 40. 4 times 10, magiging Sheep. sa sheep. O, di ba? Ang dali lang pong magbasa ng number ng sign, no? Di ba? Parang sisiw na po sa Ay, it's not parang. So, it sounds easiest na po sa end po ninyo para mabasa po natin to. So, okay lang po ba? Medyo anuhin na po natin yung mga numbers na to. So, paano kapag po 47? 47? 4 times 10 plus 7. Very Sa good. So, sheep. we have the Chill. 4 times 10 plus 7. So, Sa Sa sheep. Chill. very good. So, we have here the sashib. Chill. Chill. O, diba? So, paano pag 50? 5 times 10. 5 times 10. Very good. Oh, sheep. So, magiging sheep na po siya. Okay. So, anuhan na po natin. What if puntahan na po natin yung 60? 6 times 10. Yoke sheep. Very good. So, magiging yuk Sheep. sheep. Mabilis lang po, di ba? Tama po ba? Opo. Ang bilis lang magbasa ng number niya. Ayan. So, puntahan natin. Paano pag 70? 7 times 10. Okay, 7 times 10. Ano na pong basa sa kanya? Chill sheep. Very good. Paano po pag 62? Yuk sheep. Yoke Two. E. Yuk sheep. E. Very good. Yuk shib e. Pag 65? Yoke shik o. Paano pag 43? Sa sheep. Sa sheep. Sam. Very good. Ayun. Paano kapag po sinabi kong 27? E sheep. Sheep. Chill. Very good. So ngayon, apat na yung naririnig ko nagpapalitan po magsalita. Si Ma'am Bea, si Ma'am Moni, Sir Dominic. Sometimes sumasagot si Ma'am Shane. And then sila Ma'am Betchel, sila Ma'am Rosario. Sana sa susunod, mas maganda kapag yung halos lahat na po tayo, no? And then punta po tayo sa 71 to 80. Paano natin sasabihin ang 80? Pal sheep. Very good. So we have here sheep. Paano pag 74? Chill Sheep. Sheep sa. Oops. Sheep. 74. Ayun. Chill sheep sa. Ayan. Paano kapag 78? Chill sheep. Pal. Chill sheep. Pal. Okay. Chill sheep pal. Very good. So puntahan po natin. Taasan natin ng konti. Kapag 81 po, paano nyo sasabihin ng 81? Pal. Pal sheep. Pal sheep. Pal sheep. Il. Pal sheep. Sheep. Okay. Paano kapag 90? Goose sheep. Goose Sheep. sheep. Very good. So we have here the cool sheep. Paano kapag po 86? Pal sheep. Pal sheep. Yuk. Very good. So paano kapag 82? Pal sheep. Pal sheep. E. Sheep. E. Kapag 17? 7. Guilty. Sheep. Oy, wait lang. May narinig ako isa. May narinig ako iba sa 17. Il sheep. Chill. Ulit. Il sheep. Chill. No, it's not ear-ship chill. Sheep. Chill. Sheep. Chill. Very good. 10 plus 7 kasi siya. 10 plus Oo nga. Oo. Nasanay sa times. Sorry na po, nag-multiply. Nasanay kayo dun sa ano? Multiplication. Ear-ship chill. Ano daw? Ayan. So,
Ship, chill. Very good. Na ano na tayo, sige, parang may narinig yung iba. Then, punta po tayo sa 91 to 99. Okay? So, paano natin sasabihin ang 99? So, this will be 9 times 10 plus 9. Gu, sip, ship, gu. Gu, ship, gu. Very good. So, we have here the gu, ship, Gu. gu. Yan. So, punta na tayo sa exciting part. So, alam na natin yung 1 to 99, no? Kahit i-rumble-rumble ko siya sa inyo. So, ngayon, pagdating po natin dito, magiging iba na po yung basa natin. Hindi siya 10 times 10. Baka sabihin nyo, shib-shib. Paano makuha yung 100? 10 times 10, di ba? Opo. Yan. For this time, pagdating po natin ng 100, ang basa na po natin sa kanya ay basa? Back. Back na po siya. So, yan na po yung magiging 100 natin. So, hindi po siya 10 times 10. Kadalasan to sasabihin sa akin pag unang-una. Kasi sanay na. Para makuha, imumultiply lang natin. Ang sasabihin nila sa akin, shib-shib. Kasi ito yung equivalent ng 10 times 10. 100 nga naman, di ba? Shib-shib. So, this is back. Okay? So, ito po, mali ano. So, we have here the back. So, paano nyo sasabihin ang 127? So, dito po, kapag nauna yung 100, hindi ko sasabihin yung full back. Teka lang, mag-accept muna tayo. Yan. So, this is 127. Pag po binreakdown po natin siya, so we have the 100, 20, saka 7. Okay? Kahit makita niyo po yung 1, hindi niyo babanggitin yung ilbek. Automatic 100 is back. Kaya ano na pong basa natin dito? Back is ship chill. Very good. So, ito na po yung magiging back, ishib, chill. Nakuha po pag po sinulat natin siya. So, dito ko isusulat. Dito ako sa ano na to. Para po medyo mahaba-haba yung susulatan natin. So, paano kapag po sinabi natin 372? So, this will be 372. So, dito po papasok yung 3 times 100, 7 times 10, saka 2. Ano na pong basa natin sa kanya? What is Some it? back Very good. ship E. Chill, ship. Very good. So, meron na po tayong Sambek, chill, shib, E. Nakuha po ba? Nakuha po natin? Ayan, thank you, Ma'am Rosario. So, paano natin sasabihin ang 9, ano yung walang number ko? 954. Paano ang 954? Yes, Ma'am Florivel. Kubek o shipsa. Very good. We have the Kubek o Shibsa. So, ito po yung pag binreakdown natin, 9 times 100, 50, 10, saka po 4. So, para po tayong nagbe-breakdown up to the nearest ones. So, ganun po natin binabanggit. So, okay na po ako dito sa Beck. So, punin natin itong isa. So, para nyo sasabihin ang 699? Yuk, Sige po. Yukbek.
Goose, sheep, gu. Very good. We have the yukbek, ku, sheep, gu. Okay? So kapag ito po kasi ang makikita nyo na po ngayon, kapag po tayo ay magkikita sa Sabado, since hindi ko na po kayo bibigyan po ng written exam for the alphabet kasi yun na po yung written activities ninyo. Ang first quiz po natin pag magkikita tayo this coming Saturday, eto ha, makakita kayo ng number, then isusulat nyo po siya in Hangul. Kaya po ganito yung ginagawa po natin na practice po sa inyo. Kinakailangan yung number na yan, hindi lang po na kaya nyo siyang basahin, kailangan kaya nyo din pong Isulat. very good. Kailangan kaya nyo rin po siyang isulat. And then try vice versa. Makikita nyo po siya in Hangul, ilalagay nyo naman po yung equivalent po ng number na nababasa ninyo. Kasi yung basa ninyo magbasa, lalagay nyo naman kung ano po yung nabasa ninyo. So ganun po yung number system natin na quiz sa inyo. But that will be combination of Sino and native. Kaya po kailangan nating matapos po yung Sino at saka yung native natin. Taasan natin ng konti. So after po kasi ng 999, di ba, na ano na po natin yung kubek, kushib, ku. Okay? Right after the 999, pupunta na po tayo dito sa 1,000. So same lang din po ito, hindi po 2 times 100. So meron na pong ibang basa sa kanya which is, ano po? Chon. Chon. Very good. For the chon, kapag po 1,000 something po, hindi niyo sasabihin na ilchon. Kasi automatic pag 1,000 chon po siya. So for example, ang isinulat ko po dito sa screen ay 1,972. So paano po natin siya babasahin? Pag binreak down niyo siya, ganun din po. So we have the 1,000 times 1. And then, meron po tayong, tama naman. Then we have here, ilan pong 100 to? Kubek. 9 po na 100. na 100. Okay? Then 7, 10, and then 2. Yan. Yung pagdating po natin sa 1,000, hindi siya magiging ilchon kasi automatic yung 1,000 ay chon. So pag sinulat po natin siya, magiging, basa po, chon. 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 Chon Gubek. Chon. We have Gubek. here the chon, kubek. Chill. Chill. Ship. E. Chon, guship, Chon. Gubek. Chill. Ship. E. E. chill, Very ship, good. So we have here the chill, ship, E. Okay po? Taasan pa natin. For example, 3,500, anong number ang nawawala? 68. So this time po, ito po yung mangyayari na tatlong 1,000, 1,000, limang 100, 6 na 10, tsaka po 8. Anong basa nyo ngayon? Samchon, Samchon. Obek. Yukship. Yukship. Pal. Very good. yuk, ship, Diba? Ang sarap na pong magbasa. Basta't kabisado po natin yung number, mas mabilis na po sa atin i-translate po siya in Korean. Happy po? ne, Ayan, thank you. So, kailangan po maisulat nyo po siya in Hangul. Yun na nga number po na makikita ninyo. Okay? So, pagdating naman po sa mga year po natin, di ba tayo pag pinanganak, 1980. Okay? So, hindi nyo po siya babasahin as 1980.
kundi according pa rin po sa pagbe-breakdown po, no, ng mga numbers po natin. Kasi baka halimbawa, Sir Paul, anong birth year mo? 2005, ma'am. Sa 2005. So kapag po yun sasabihin mo, as is po siya na 2005. Ano pang 2005? Ah, Sige nga po. Ano ang 2000? Ichon. Chon o. Ichon. O. Ichon O. Very good. So this time po, maglalagay po ako ng vocabulary which is year. Kasi po para masabi na po natin yung birthday natin. Ito na po mag-start yung birthday natin kasi may 1,000 na po tayo. So we have the Ichon. Ang year po, in Korean, ang equivalent po nito ay basa, Nyon. Yun. nyon. Very good. So we have here the nyon. So pag sasabihin nyo po yung birth year nyo, okay? Pag sasabihin nyo po yung birth year nyo, kasi year ang pinag-uusapan, kailangan dugtungan nyo po siya ng nyon. Para po ma-emphasize natin na yung sinasabi nyo po ay taon. Kuha po. Nakuha po natin. So, di ba, for example po, Sir Dominic, ano po ang birthday mo? Kompletong birthday mo? September 30, 1996. Okay, so for example, we have here the September 30, 1996. So sabi natin, kapag po year, lalagyan po natin siya ng, teka, ibahin ko kulay Pag year, lalagyan po natin siya ng nyon. Kapag day po, lalagyan po natin ng il. So this is day. Ito po yung year. And then po, sasabihin po natin yung month. Pero kinakailangan, lagyan nyo po ng word na Wall. wall. Very good. So bakit po kinakailangan meron po siyang wall? Para po malaman natin na ang sinasabi nyo po ay buwan. So yung September, Sir Dominic, pang ilan siya sa number? 1, 2, 3, September. Pang ilan siya? Pang 9 po. 9. So babanggitin niyo po yung 9. Ano yung 9? Gu. 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 And then idudugtong mo po yung word na Gu. wall. Very good. Ano yung 30? Sa sino? Some ship. Some sheep. Ship. At idudugtong mo po yung word na il. Ano yung 1996? Chon. Chon. Sean? Gu. Bek. Ju. Ship. Gu. Bek. Gu. Ship. Yuk. Very good. Then idudugtong mo, Sir Dominic, yung word na nyon. Nyon. Yon. So, ang birthday ni Sir Dominic, layo, ano, hindi tayo ma-treat ni Sir. Wala bang January ang birthday dyan? So, ang birthday ni Sir Dominic ay Guwol, Samshib-il, Chon Kubek, Kushib Nyon. Nakuha po natin? So, lahat ng birthday nyo, gusto ko po i-ready nyo po ito. Para po mamaya, pag po magsasabi tayo ng birthday natin, magra-random ako, alam niyo pong sabihin yung birthday ninyo. So, lagi niyo lang pong lalagyan ng wall, il, tsaka ng nyon, para po ma-emphasize natin kung ano yung mga sinasabi niyong number. Pero pag sinulat niyo po yung birthday niyo, as is siya, na September 30, 1996, the way lang po natin siya basahin, dapat siya ay nakahanggul. Okay po? Clear po ba ako doon? Okay, so para makadiretso tayo, unang nag-thumbs up, si Sir Eric. So check nga natin yan, Sir Eric. Parang malingin ng thumbs up ako, mama. Random lang naman.
At least mamaya hindi na kita tatawagin kasi natawag na kita. Anong birthday mo, sir? August 1, 1997 po. So we have here the August 1, 1997. So pa-translate naman po ako in Hangul. Ano yung number 8 po? Sa number natin na 1 to 10, ay 1 to 12. Pal, ma'am. Pal. Okay, tas dadagdagan mo lang word na wall. Wall. Pal, wall. Okay, pal, wall. Ano yung 1? Ano Anong yung way, number 1? Wait lang, ma'am. Umaatake yung short-term memory ko, ma'am. Wait Di lang. okay lang, no worries. Take your time. Admit lang natin si Ma'am Faye. Wall. Il? Very good. Although yung il ay Yung paano number yun? 1, kailangan mo parang idugtong, sir, yung hangul ng day which is il. Kaya So, il. babanggitin mo yung il. Clear po? Oh, okay, ma'am. So kasi pag sinabi mo siyang il, maghihintay kami. Anong ibig mo sabihin il? Kasi alam nating number 1 yung il. Kaya lang yung day po kasi, siya yung honorific. Parehas po sila ng basa pero magkaiba ng meaning. Kaya babanggitin mo pa rin po yung il. Okay? Meron ka ng pal, wall, il. Ano yung 1997? Chon, Gu, Bek, Aha. Gu, Ship, Chilnyon. Shariso, Majayo. Very good. Okay? So that will be your birthday. So, Okay. so yun, dudugtungan natin yung sentence mo mamaya para matranslate yun. So lahat po kayo, paki-ready po yung birthday nyo na yan. Okay pa? Tapusin ko lang muna yung mga numbers. Okay po, ma'am. Ayan. So proceed po tayo. Dagdagan po natin ng 0. So we have here the 10,000. Okay? For the 10,000 po natin, ang tawag naman po natin dito ay man. Oops. Paling. So we have here the man. Okay, kapag 10,000 po yung nakikita po natin. Okay? So kapag po nakita po natin for example, 10,500. Ano pong basa natin sa kanya? Uunahin nyo yung mataas pababa. So we have here the 10,000. And then, Man o bek. Obek. very good. So ang basa po natin dito ay man. And then we have here the obek. Okay po, let's try again. Paano kapag po meron akong 27,346? So dalawang 10,000. Ano pa po? Pitong 1,000. Ano pa po? Ang haba kasi, no? Tatlong 100. Apat na 10. At saka pa lang siya magsi-6. Anong basa nyo ngayon sa kanya? Iman. Iman check. Chilson. Wilson check. Tambek. Sambek. Tambek Tambek. check. Saship. Sashib check. Ship. Yuk. Dami. Ang galing na sa pera. Ang galing yun, ha? Mahaba. Nakakapagod. Very good. Sounds good. Sounds better po, no? Ang bilis nyo na magbasa. Natutuwa ko kasi nagaganunan na po kayo. So, ibig sabihin, kahit hindi ko siya i-breakdown, kaya nyo na pong basahin. Lumalaki na yung pera natin, ano? Ay, lumalaki na yung mga numbers na nakikita po natin sa screen po natin. And for this time po, introduce ko na naman po uli sa inyo po yung pera po ng Korean. Usually po sa Korean po natin, pag po sinabi po natin na basa, 1. 1. ayan.
So this is the won. Actually, may nagtatanong din po dito. So we have the won. Kasi po yung iba daw po nabasa nila as won. Sabi ko nga sa inyo, lagi nyo tatandaan. Iba po yung pagsulat, iba po yung pag sinasabi natin. Kaya nga medyo, sabi nga natin, ang tricky. Kasi won yung po naririnig natin. So ngayon nakikita po ninyo yung difference. Yung spelling niya po as way yun, pero pinopronounce lang natin siya as won. Yun yung lagi kong sinasabi sa inyo na yung first vowel, dinidisregard po natin. Pero kapag po sinusulat natin, kailangan nating apply kung ano pong alphabet yung nakikita natin sa screen. Okay po? Clear po ako dito? So this is for the writing at ito po yung sa speaking po natin. Okay? So for example, kung ito yung pera natin, 27,346 won. Okay, so yun po yung sasabihin natin. So we have here the Iman, Chilchon, Sambek, Sashib, Yuk, Won. So yung currency po, doon natin ilalagay pa rin sa dulo. Pero pag sinusulat po ito, nandito pa rin po yung currency niya. Sabi ko nga po sa inyo, lagi pong nauuna yung subject, yung object, saka po lang natin ilalagay yung mga verb po natin. Okay? Pero pag nakikita nyo po siyang nakasulat, nasa unahan yung sign, yung currency niya. Pero sa dulo nyo po siya babasahin. Kuha po. Kahit ibalik po natin siya as peso, ganun pa rin po yung basa natin. Yung peso sa dulo. Huwag yung babasahin peso, ichon, ganyan. No po, it's a big no-no. Okay po? So this is for the 10,000. So ano naman po ang basa natin kapag po nadagdagan? Madami na yung pera natin. Yung ating pera tuloy yung ating kung nakikita sa screen. So for this time po, ano yung 10,000? Man. Ayan. So dito po papasok yung kinakailangan. Alam po natin yung 10,000. So ano yung 10,000? Man. Man. Ano yung 10? Ang 10 times 10,000 po, anong equivalent? Shipman. Very good. So siya po yung magiging, oops, sumasakit yung kamay ko. So we have here the sheep man. Okay po? Parang sana, sino ang may sheep man dyan? Peso. Kaya kung won, kasi pag won, medyo iba equivalent. Sino ang may sheep man peso? Ituro nyo na. Manghihiram kami ni Sir Eric. Ano ba si Sir Paul? Grabe naman si Sir Paul. Meron akong sinusulat. Ayan. Wala. Manghihiram nga ako sa inyo eh. Walang umamin eh. Puro umiyak lang. Ayan. Meron ako shipman won. Ay, sayang, niready ko pala. Meron ako mga currency ng won. Kasi inaano ko yun eh. So we have here the shipman kapag po 100,000. Same din kapag 200,000, i-shipman. So ganun ka rin po yung paano natin babasahin yung mga numbers po natin. So ganun pa rin lagi tayong highest down to lowest pag magbabasa kayo ng number in Hangul. Ayan. Ako wala akong shipman. So ito naman, ano naman po yung 100 times 10,000? Ano 100? Very good. So this time po, pag meron kayong 1 million, ito po yung tinatawag natin na Beckman. Magkano bang minimum ngayon? Ay, 900 pala yung minimum ngayon. So 900,000 yung minimum ngayon. Actually, mabilis lang maka 1 million po pag nasa Korea kayo. Kasi isang overtime lang po yan. Kasi ang daily wages po ngayon usually ay nasa 90,000 won. No? So, yun po yung equivalent. Malaki po ang sweldo. Ano yun, Sir Paul? Yes. Ang sarap po ngayon magtrabaho. Kasi ganun po yung mga, kaya po yung mga kung tutusin sa totoo lang, alam nyo, share ko lang ng konti. Like from being teacher po, alam nyo bang nag-part-time po ako as factory worker?
when I went in Korea. Yung pag-stay ko doon, ay, mababa pa yan, sir. During my time po kasi 2000, ano po yun 2006, no? Nandun po ako ng 2006 hanggang 2012. So, yun po yung nag-stay ako doon. Pag nasa kasi doon, malulungkot ka eh. Kapag po gusto mo talaga maibsan yung lungkot mo, kahit yung Saturday, Sunday, yan, nagpa-part-time. Pero bawal. No? Kasi syempre kailangan kung ano lang yung nandoon sa visa mo, yun lang yung gagawin mo. Alam nyo bang mas masarap mag-part-time? Kasi 24,000 won po, isang oras. So pag in-equivalent po natin doon, more or less po nasa 1,500 per hour. Yun po ang ano namin doon. Ganun po ang swelduhan. Kaya imagine niyo kung gaano po kalaki yung naiipon ng mga kababayan natin kapag nandoon. Kaya nyo pong kumita ng 150,000 per month ngayon. Ako po noon, kumikita po ako ng more or less 100,000 kasi ang equivalent lang po dati ng 1 million is 50,000. Eh, di ba ang dollar natin ngayon? Nagpi-59, nagsi-60. So imagine niyo ang 1 million, you have the 60,000. Ngayon po, so yung 60,000 na yon, tamad ka pa po ngayon. Tamad ka magtrabaho, wala kang overtime. 8 to 5 lang yung pasok mo, hindi ka pa pumapasok ng Sabado at Linggo. So, syempre, yun yung ma-earn mo. So, paano ka mag-earn doon? Kasi po, pinapatubad po doon po yun kapag nag-overtime. So, additional po yun, mas malaki. At mas malaki po pag nag-24 hours ka. Kasi yung 30% na additional talagang binibigay po doon. Kaya kayang-kaya yung kumita ng almost 120,000, tamad ka pa nun sa isang buwan. Kayang-kaya. Lalo na pag naging panggabi kayo. Kasi ako nagpapanggabi kasi part-time day sa gabi. At ang trabaho po, hindi siya ganon kahirap. Alam niyo bang mas mahal ang trabaho ng skilled kaysa po pag nasa opisina ka lang? Kasi skilled workers po eh. Kaya mas malalaki po yung mga kinikita ng mga nasa company. At ako hindi ako nahihiya po magsabi na ako ay nagtrabaho ng factory. Doon ako sa paggamutan. Yan, sa Yuwons kasi ako eh. Alam niyo bang hinihintay ko lang bumagsak yung mga gamot? Ayun, ganun lang. Parang bantay ka lang, operator ka. Kasi pag sanay ka pong mag-manipulate ng machine, ang trabaho mo lang, taga-on, taga-off. Ganun lang, hintay mo lang siya bumagsak ng bumagsak. So, ganun po, di ba? And then, alam niyo po ba yung mga gumagawa ng box sa atin dito? Para lang buuin yung isang buong box na ganun. Hindi ka rin po ng ganon, ng mga 100,000 doon, gagagawa ka lang ng box. Ganon po siya. So, yun po yung kagandahan kung bakit po maraming nagpupunta din po ng Korea kasi napakataas po ng pera doon. And then, ang kagandahan pa po noon, kung kayo po ay hindi sakitin, no? Kapag umuwi ka at hindi ka po nagkasakit kasi naka-centralize doon, ibig sabihin, hindi ka ginastosan ng gobyerno para sa mga medical ill mo, meron ka mauuwi po na 100,000, more or less po nasa 100,000 po doon. Yun yung mga tax mo kasi hindi ka gumastos or hindi mo nagamit yung pera ng gobyerno. Meron ka pa pong additional po doon. Kaya nga po, yun lang yung negative side po. Kasi syempre, kahit may sakit ka, dahil alam mo may equivalent na pera yon, ayaw mo magpagamot. So, ganun to. Yes, Sir Eric. Ayan po, hindi lang siya after the contract, every year. Basta umuwi ka, gusto mo, maganda doon ipunin mo. Kasi ako noon talagang inipon ko siya. So, dahil 6 years ako, more or less, ganun po, amin ko na meron po akong na-earn po no, na almost 500,000. Hindi lang ako nagkasakit. Ganun po yung nangyari. At yan po ay pera nyo pong makukuha kasi papasok po yun sa inyo. Kailangan po kasi i-withdraw nyo yung sa bangko nyo kasi sa bangko po yung papasok sa inyo. Ganun po doon maganda. Kaya po, yun yung tinatawag natin dito ng tax refund. Ano yung tax refund doon? Ganun kalaki. Pero yung mga lalaki, sorry naman, syempre kayong mga lalaki pag nando doon, di ba?
Ingat-ingat. Kasi doon naman po, yun Ma'am Floribel, very good. Sana lahat may tax refund na malaki, di ba? Ay, talaga talaga ka na lang. Yun yung kagandahan po ng kultura ng Korea. Kaya isa po yun. Medyo naging ano lang kasi ako, alam niyo yun, darating talaga kayo sa punto na mamimiss niyo yung family. Kaya po, uuwi ka rin. So, ayun. So, may share ko lang din. And, through Korea po kasi, doon po ako nagkaroon ng, syempre, nakapag-invest, bahay, lupa. So, mabilis lang ang pera before. Kasi, syempre, kaya mo magbayad ng hindi installment na lupa, meron kang lupa. Yun lang naman yun mapapamain ako sa mga kids ko ngayon. Na sana, alam niyo yung sana tinuloy-tuloy ko pa siya. Kaya lang talagang dumating ako sa punto na parang nalungkot ka na, parang hindi ka na masaya. Parang ganon. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon, kasi kung kayo po ay 39 years old pababa, you still have the chance po to work in Korea. Kaya lang pag 39, 40 ka na po kasi, hindi na siya pwede. Pero pag doon ka magpo-40 and above, pwede. Pero ang entry po kasi until 39 lang po doon. So, ganun po. Masaya po mag-work doon. Talagang mag-iipon ka lang on your part. Kasi syempre, marami kami gustong bilihin. Ganun po. Kaya work na po kayo doon. Bata-bata lang ako di sana. Yes. And then we have here 1,000 times 10,000. Kaya po siya ay 1 month. Ayan, share ko na po sa inyo ang buhay po ng Korea. Ayun yung part-time ko pa lang yung sinasabi ko, what if yung trabaho ko pa, di ba? Oh my gosh. Yan. Kaya masarap po doon. Pero wag niyong gagawin yon yung magtatrabaho ng your visa. Yun po yung mga nahuhuli, yung mga TNT na tinatawag po natin. Tago ng tago. Ayan. So we have here the 100, no? Laki ng pera na to, no? So you have the ILOC. So kayang-kaya nyo to for 1 year. Nakitain po doon. And then we have here the ShibOC naman po kapag po tayo ay laki na ng pera, no? Hindi na natin siya, no? Ito yung mga mababanggit ko na may DPWH. Anyway, move on na po tayo. And then we have here the BECOC. Okay po? Makuha na naman yun. Kasi pag naalala ko sila, talaga naman dami nating pera. Sana yon. So this is the sign-on number po ng Korean. Inuna ko yung sign-on kasi pagdating pa ng native, wala namang ganito. After po ng 99, balik na po sa BEC. Okay po? Yun yung difference po ng dalawa. Kaya po, magkaiba lang po si Sino at si Native pag 1 to 99. Okay? Pagdating sa 100, parehas na po sila. Click hanggang dito po. Clear po ako dito. Clear po? Ayan. Thank you so much sa heart. At sino nga po ulit si Woni? Erika po. Si Erica. Okay, Erica. Miss Erica, lagi kang hinahanap pa. Kanina sa GC ko na naman hinanap Erica Louie. Apo. Kasi nga yung doon sa unang registration mo daw kasi walang Louie talaga. Kaya sabi ko, tinama ko na yung una mong attendance. Okay po? Thank you po. So that will be for the sign-on number. Welcome po. So dito po, your daily dose po, ang ibig sabihin ng won. So ito po yung Korean currency po nila, no? Yung pera po nila. Ano yung ball? Month. Very good. So we have the month. Ano po yung nyon? Year. Year. We have here the year. Ano yung il? Day. 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 And equivalent din po siya ng number? 1. 1. 1. And isingit ko na rin po ito pong buwan. Buwan, this is people din po, or ito rin tinatawag po natin. Anuhin ko muna yung sa oras. So this is for the minutes. Okay? For example, ang nakikita ko sa screen ko ay 34.
So, ano po yung sino ng 34? Sam? Sam Shipsa. Chipsa. Very good. Sam Shibsa. Kun. Ibig sabihin po niyan, 34 minutes. Okay po? So, yan po yung halos ginagamitan po ng sino. Yun yung definition po natin ng atin pong sino number kung saan po yung usage po niya. Miss Shay, nandiyan dyan ka pa ba? Yes, ma'am. Maingay lang Huwag ba ako makain na kayo nila Ace? Bakit ako? Bakit ganon? Okay. So, iyan po yung kukumpleto po doon po sa definition natin ng sino number po, which is counting larger numbers, currency, phone numbers, days, counting months, counting years, and measurement. For the phone numbers po, yun din po yung gagamitin natin. For example, kapag po nakita po natin yung phone number natin na ganito, ito yung gustong-gusto ko kasi medyo mahaba to eh. 734 0, anong nawawalang number? 6, 8, kumpleto ko na ba? 2. Babanggitin niyo po yung number niyo yan using the sino number. Ano po yung 0? Sabi ko pag number, instead of yung, ano yung gamit? Gong. So, ayan. So, we have the gong. Next. Gong. Gonggu. Check next. Gong. Gu. O. I. E-O, check. O. Oh. Pil Sam. Chill, Sam, check. Sai Gong. Sagong, check. Yukpal. Yukpak, Yukpal, check. Miss Erica and E. E. Check. Miss Bea and Lorivel. So, yung mga telephone number nyo, just be ready. Although, di ba, naalala nyo, yung first nating attendance, pinalagay ko po yung contact numbers nyo. Kasi po, ang kadalasan dyan, pag nakalimutan yung number, lahat na lang ng maisip nilang number yung sinasabi. Hindi yung tunay na number nila. So, using the sino number, yun po natin binabanggit yung ating mga contact numbers. Okay po. Clear po ako dito? I-ready nyo yun. Napakadami namang pinapaready ni Song Seng Mem. So for this one, pabasa po ng nasa screen. Sengili Onjeyeyo. Charis of Laribel. No? Ang ganda ng intonation mo na. Okay, Sengili Onjeyeyo. So this is the polite way po natin on asking When's your birthday? when is your birthday. Tandaan nyo to ha, kasi po magkakaroon po tayo dito ng script. Using the Korean of course. So sengil po, ibig sabihin po ng sengil ay Birthday. birthday. Onje po, this is When? when. Yeyo, ito po yung mga polite form natin, no? Kung paano po natin kino-conjugate po. Okay? So kapag tinanong, for example, si Ma'am Florivel, tinanong niya kung sino yung magiging partner niya. Halimbawa, ang naging partner niya si Ma'am Erica. Erica, she, sengili onjeyeyo. Nakuha po? Nakuha po ba? Magpa-partner-partner po tayo. Ang isasagot ngayon po ni Erica, basa, ne is my birthday. Sasabihin mo yung year. Sasabihin mo yung month. At sasabihin mo yung day. And then, basa po dito. Anong basa nyo? Ibnida. Imnida. Okay, very good. So, this is the casual way or the casual way kasi hindi pa po ito yung polite way po natin. Okay? So, my birthday is, yung un po na nakikita natin dito. So, this is. Ayan. So, medyo may inilagay po akong mga particle po natin.
Sengil, tandaan niyo po yung ating dosage ha. Yung word po natin for today. We have the won, wol, di ba? And then nyon, bun, sengil, nan. Sengil po, base form. So that is the sengil birthday. Kaya lang, di natin pwede sabihin yung birthday. So, kagagamitan po natin siya ng particle. So, ne sengil un, sasabihin mo yung year mo using the thousand, hundred, and so on and so forth. And then yung month natin, 1 to 12 lang po yun. And then yung day po natin, 1 to 31, and then imnida. Let's practice. Ma'am Erica, ano pong birthday mo? September 20, 1994. Okay. So, dito na ilalagay. September 19, 2020, 19 ano po? 2023. 1994 po. Pinabata kita ng gusto, ma'am. 1994. So, yung una, ang magsasabi nito, si Ma'am Florivel. Ito po ang sasagot si Miss Erica. Si Jack. So, idadagdag ko na po sa atin pong dosage po natin yung si Jack. Okay? Ang ibig sabihin po ng si Jack ay ready. 네. Si Jackeo? Okay. 네. 알았어. Floribel si Jackeo. 네. 네. 에리카 씨 생일은 언제예요? 에리카 씨 내 생일은 걸 21, 1993년. And 입니다. then, okay, nag-imnida siya. Yung imnida po, so that is the casual way. And then, iyeyo po, this is the polite way. Okay. Pwede po, again, you can use the imnida and iyeyo, depende po dun sa hierarchy ng kausap nyo. But for this time po, this is the way po on how to state your birthday. It should be start with the year, month, and day. So, babalik ta rin po natin. Sa ating kasi, nag-uumpisa sa month, day, and year. For this time po, uunahin po natin yung year, and then saka pa lang po yung month, and then day. Okay po? Nag-base po ako Again. dun sa scratch. Yes, ma'am. Ma'am Erica, the way niyo po sinabi yung birthday mo po, no? Na kushib kuwol, shib kuil, chon kube kushib sa nyon, correct po siya. Ilalagay lang po natin kung paano po sinasabi ang birthday in Hangul, in Korean po. So that will be from, ito yung technique dyan. Kapag magsasabi po tayo, di ba yung numbers natin kanina nung iniisa-isa ko from highest to lowest? Same with the birthday. From highest to lowest po tayo. Okay po? So year, month, day. Okay. So humble man, isang beses pa po. Tapos magpapalit kayong dalawa. Nang ganun, may pagano pa pala, no? ask ko po siya ulit. Yes, ma'am. Tapos palitan po tayo. 에리카 씨 생일은 언제예요? Erika Shi? Erika Shi? Ma'am Erica, nandyan ka pa po ba? Ay, ma'am, naka-off pala yung mic ko. Sige lang, sige lang. Sige, ma'am. 생일은 1993년 Mhm. 9월 21. Okay.
Palit naman po tayo. Tingnan natin, Ma'am Erica. Tanungin mo naman si Ma'am Floribel. Floribel she 생일 생일 언제요? 생일 언제요? 제 생일은 2000년 5월 4일이에요. Okay, so ganun po So ngayon, dagdagan ko yung mga dosage po natin. Kasi, syempre, minsan di natin alam kung tama ba yung narinig natin. Okay? So this time po, pag sasabihin po natin, is that correct? So medyo magtatanong. So dun muna po tayo sa casual. Basa po. 맞아요. 맞아요. Very good. So we have here the Majayo. So syempre, ang tanong natin, tama ba? So kapag tama, ano yung yes natin? 네. Ne. So medyo hahaba na yung natin. So pag sinabi ni Floribel Majayo, sasabihin ni Erica siya, ne, Majayo. So ganun na po yung pakikipag-usap po natin. Okay po? So that is for Ma'am Floribel. Dagdagan natin yung Majayo and then yes, tama. Kasi uulitin ni Ma'am Floribel yung birthday. So kailangan ulitin natin. Yung birthday mo ba ay Sengiron? Sasabihin mo yung birthday, Majayo. Sasabihin naman nung kausap mo, ne, Majayo. Okay po, yes, correct. Yun ang ibig nating sabihin doon. Okay po? Ay, correct pala. Bakit yes to? So, sino yung pwede nating next po para makapunta na po ako ng native? Sir Paul? Okay, another one. Taas kamay. 1, 2, 3. Ma'am Rosario, okay lang po ba? 1, 2, 3. Kita ko rito, 1, 2, 3. Nagbilang lang ako. Ma'am Rosario? Medyo kinakabahan pa po. Kaya lang, ma'am, yan. Sige, ang una muna po magtatanong ay si, ma'am, ganito yung gagawin natin, Sasabihin ni Sir Paul, sasabihin mo, ma'am, yung in English. Kunyari, sinabi ni Sir Paul tong September 19, 1994. Sasabihin mo po siya in English. Tingnan natin, kunyari, ikaw naman po yung teacher, ikaw yung magta-translate nung kakausap mo na Korean. So pag sinabi ni Sir Paul in Hangul, i-translate mo siya in English. Yung birthday niya. Yun muna yung unang part natin, ma'am. Sige po. Subukan ko po Okay. ba? Sige, ma'am. Tanungin mo muna siya. Paul Shi. Okay, ma'am. 네. In Hangul, ma'am. Yes, ma'am, in Hangul. Paul C. 생일이 ba to? Sorry, ma'am. Sige lang, ma'am. Okay, ma'am. Sorry, ma'am. Sorry. Okay lang, ma'am. Tama naman, ma'am, yung una mo. So, we have here the saying. Ay, sorry. Nawala yung E. Tama po ba? Takot ako sa bukunuli. Sige, ma'am. Anihin ko po pag meron akong Ayun. Sengil E. And then, 생일. In on. on. Oh, yes. Onje. Onje. Ay, sorry, ma'am. Hindi ko bisa yung Sige, ma'am. Okay lang. Susulatan ko siya. Ma'am. Onjeyo. Onje, okay. Very good. Humble man. Onjeyo. Okay. Sorry. Onjeyo.
Mhm. Ako na ba, One ma'am? more time, ma'am. Sir Paul, wait. Anin pa ulit natin kay Ma'am Rosario. Tapos sagot ka na, sir, ha? Okay. Paul, she. Okay po, ulitin ko na po. Paul, she, seng, il, onjeyeyo. Check. Rosario 씨 생일은 이전어 년 5월 1일이에요. 맞아요? Okay. Tingnan natin kung matatranslate ni Ma'am Rosario. Ma'am, hindi ko po naintindihan. Sorry, Okay. medyo nag-ano po. Ma'am, slowly lang. Okay. Medyo nag-chopping up actually. Sige po. Rosario 씨 생일은 2005년 5월 1일이에요. Here. Sorry, hindi ko po nakuha ng buo. H&O, 맞아요, Polshi? H&O? Yes, ma'am. 네. 네, H&O. H&O. H&O yun. HNO. Mhm. Ah, 2005. 네. 네. Sabi mo, sir, 네, 맞아요. 맞아요. Then 맞아요. January. Tapos po, yung day po, sorry. 1일. Ano yung 네. day? Yun day. 1. Yung wall, Yung wall. 5. Yeah. Ah, Correct. may 네. 2005. Oh, ang cute ni Sir Paul. Ne. May 2005. Okay, sabi mo yun, Polshi. Sige, ma'am, translate mo siya in English. Polshi. Sabi mo, ma'am. Ulitin ko po ulit yung question, ma'am? Or Hindi, yung birthday niya, i-translate mo siya in English na. Polshi. Tanong mo lang sa kanya, ma'am. Banggitin mo yung birthday niya in English po. Wag yung year yung una, ha? Month, date, year mo siya sasabihin sa kanya. Paul, she, May. Paul, Ilchon o ano yung year? Nyon. Ilchon onion o il ay sorry, wall Mhm. o wall il 맞아요? 네. Rosario 씨. Okay. Anayin ko Sorry lang, sir, yung year. Baka ako lang naman din ng dinig. Is it Ilchon or Ichon, ma'am, yung sinabi mo? Ichon. Ichon, very good. Ako nga lang yung bingi. Sorry naman. Very good. Okay. Ito po, halimbawa, ma'am, hindi mo siya, kahit sino man sa atin, pag sinabi niyo, one more time, please. In Hangul po, ang one more time, hambon man. Tapos dudugtungan po natin ng ju, se, yo. So, one more time, please. Kunyari, gusto mo siyang paulit. Sabi mo, Polshi, hambon man dyan sa'yo. So, one more time, please. Sabi mo naman ganon. Okay po? So, this time,
Ma'am Rosario, tatanungin mo naman si Sir Paul. Tatanungin ko po ng birthday po niya. Ay, sorry naman, Sir Paul naman pala magtatanong sa'yo. Tatanong mo na pala siya. Si Sir Paul naman po ang magtatanong sa'yo. Si Jack Rosario Shi. Oh, si Jack. Sorry, so. Ne. Okay, let's go. Rosario Shi. Mhm. 생일이 언제예요? Sarap pakinggan. Naku, nakakahiya na. Ganyan ka rin, ma. Magiging ganyan ka rin. Maniwala ka sa akin. Kaboses mo Tama, nga si Ise, yung isang nandiyan dyan na audience ko. Hmm. Kaya niya yan. Naglag-lag pa lang ako. Belshi. Mhm. Deseng il Mhm. on Un. John Gubek. Guship o on yun, si Walt. Very good. Narinig ko yung pagkakabanggit mo, ma'am, ng month mo. Shewol. Guship yun. O il, ma'am. John Il? Gubek. Guship o. Guship o Neon. Aha, very good. Check. Sip Paul. Paril. Al-il. Okay. Yes. And then, sabihin mo, ma'am, to. E, yo. Ieo. Okay. Ieo. Yeo. Okay. Tingnan natin kung nakuha ni Sir Paul. Ma'am, tama ba? Guship onion. Ma'am Rosario. Guship onion. Chon Gubek. Tama ba, ma'am? Chon Chon Gubek. Gubek. Kushib o. Chon Gubek. Mhm. Apo. Okay. Chon, Chon Gubek. Chon Gubek. Okay. Tapos sa Yun. wall ship 10. Mhm. Apo. 10. Okay. 10. Ano yung 10? September. November? 10. Ulit. Then, Ano yung 10 sa buwan? Sige, bilang ko ulit, sir. 10. Ano yung 10? Tama naman, sir, na ano mo siya 10. October, ma'am. Okay. October. Tapos sa il 8. October 8. Tama? Tama daw ba, ma'am? October. Yung il mo daw, ma'am. Yung il. 맞아요. 8. Pal? Paril. Yes po. Yung Pal. pal. Yung year na lang, ma'am, nalilito ko. Chon, Chon Gubek. ano yung Usi. Yun. Kushib Chon, onion. Chon Apo. Gu. 19, Chon Gubek. Shippo? Tama ba? Kushib o. Mm-mm. Usi. Gushippo.
ito. So 1999. Gushi po. 19 Oh. Gushi po. Guship o. Oh. 1995. Check. Yes, October 10, 1995. Palil. 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 Tama, ma'am? October 8, 1995. Yay! Ang galing! So, gano'n na. Practicing nyo po yung ganyan kasi kailangan kaya nating mag-translate. Very good. Medyo meron lang akong baka po na fast track lang ako nung nakaraan. Kapag po babanggitin natin yung October, pagdating po sa buwan lang to this is exemption to the rule. Instead po na she, magiging she. Okay? Aalisin niyo po yung biyok. Kaya yung October, she wall po siya. Okay? Pagdating po sa 6, hindi po siya yuk. Sino may birthday po ng June? Pag birthday niyo po June, hindi po siya yuk wall. You wall. Okay po? Exemption po yan pag month po yung pag-uusapan po natin. Clear po? Klaro po. Ayan. Dahil dito, so sa ibang araw natin tatanungin yung iba. So meron ako uling dosage po, ng Hangul dosage po. We have the sijak, majayo, ne. Pag sinabi naman po not correct, so dun muna po ako sa mas madali po, negative. No? So pag negative po tayo, para po, since tayo po ay mas nag-aaral po na mas mabilis, no? Kapag po sa negative, okay? Kapag po tama, ang sabi nyo, majayo. Kapag po gusto nyo po maging negative, yung sasabihin ninyo, ito po yung pinaka-simplest way. Just put lang po ng an. Ay, magsulat. Ilagay nyo lang po yung an. Nasagad ako sa ilalim. So, lagay nyo lang po ng an sa dulo. For example, nilagay ko po dito an. Ang equivalent na po yan in Hangul, not correct. Although meron po talaga tayong word for the not correct, medyo mahaba pa kasi yon yung anata na sinasabi po natin. Or maji anayo. Yun po kasi yung kapag po yung sa sentence construction na tayo. Pero, para kasi mas mabilis po natin malaman kung ano yung negative form, nung pong nakikita po natin, lagyan nyo lang po ng an sa unahan, automatic na po yun. Negative na po yung word na ina-apply natin. For example, ang correct po, di ba, Majayo? Nakita po? Ang correct, Majayo. Pag sinabi niyo pong not correct, lagyan niyo lang po muna ng an Majayo. So, not correct na po ang ibig sabihin po noon. Halimbawa, yepuda. Yepuda is beautiful. An yepuda. So, ibig sabihin, not pretty. Not beautiful. So, automatic, that is the term po natin na nilalagay po yung an. Anyway po, medyo inalagay lang po natin dito para po yung mga susunod po natin. Meron po tayong mga vocabulary, may mga dosage po tayong inaaral. And kapag may kausap po kayo, hindi natin siya naintindihan and gusto po natin siyang paulit, ito po yung sasabihin nyo sa kanila. Han, bon, man. Okay po? Hambong man. Nakuha po natin. Kuha po yung dosage natin. Medyo dumadami yung dosage natin, ha? So, okay pa po ba tayo? So, this is how do you state your birthday. Nauna pa po yung birthday kaysa sa name, ano? Kasi po, nauna po ako magsabi ng numbers sa inyo. And then, saka po natin kukompletuhin po yung inyo pong birthday. Okay po? Ay, birthday yung
self-introduction. May tanong si Ma'am Shane. Si Jack, start po sa yes, ma'am. Kapag po tayo yung sabihin, ready. Pag sinabi po natin Chumbi, ready rin po siya, pero yan po yung, halimbawa ma'am, meron kang ipiprepare. So, nagpiprepare ka magluto. Ang sasabihin mo po doon, Chumbi. Kasi piniprepare mo pa lang siya. Pag sinabi po natin si Jack, ready. Ganon din po siya. Chumbi po, preparing. Okay po? And then po si Jack, ready po siya. Si Jack, sabi nila ganun, di ba? Pag may naring tayo. Kunyari, kakanta tayo ng happy birthday. Singi, sabi na, chuminida. Singini, chuminida, Jesayo. Sabi natin ganun. Kakanta tayo ng happy birthday. Si Jack, sabi niya, start. Sabi natin ganun. Okay po? Chumbi is preparation. Nasagot ko ba, Ma'am Shane? Kunyari, okay po. Bawa, pupunta tayo kakain tayo. Ang sasabihin mo dun, ma'am, Chunbi. Kasi magpiprepare ka po ng kakainin natin. Chunbi yun. Okay. So, this is for the Sino. Yan. So, dahil late ako ng 30 minutes, ayan na naman si mama, no? Ang hilig humabol. Para lang po to sa native numbers po natin. So, hindi na muna ako dito. So, hindi muna ako mag-daily dosage. Yan. Yan. So, nung nakaraan, meron na rin po tayo nitong native. Same lang din po yung mangyayari sa atin. So, let's have a recap po for the Korean native numbers. So, saan naman to ginagamit? Counting naman po tayo. Okay po? So, for the number 1, basa po. Hana. Hana, very good, Sir Eric and Ma'am Florivel. So, Hana is 1. Same lang din po yung makikita natin dun sa ating writing activities for the native numbers. Kapag po nakita natin yung number 1, and then po makikita nyo na naman din po yung may blocks na naman tayong ganyan, isusulat nyo po sa loob po nung box natin yung Hana. Hanggang makabisado po natin yung native uli natin. Okay, konti-konti lang na yun. Puro 20 items lang po tayo per Sino and then sa native po natin. Okay? So kapag 2, Dul. so we have here the dul. Okay, 3. Set. So we have here the set. Next po, Net. net. Okay po. Doon sa 4 na yon, naalala niyo po yung rules na pinaalala ko sa inyo? Okay, i-recall uli natin. For example, meron akong walang kamatayang kasa? Sagwa. Sagwa. Ano ang sagwa? Apple. Apple. Yan, walang apple. Kapag po meron tayong inilagay po na isang word, it's either object, subject po iyan. Ano mangyayari dun sa 1 to 4? Lagi siyang after. After, and then ano po nangyayari dun sa mga wordings po natin? For example, Nawawala po yung Na-eliminate. i-omit. Very good. I-omit po natin yung last letter po niya. Okay? Huwag niyo pong kakalimutan to, ha? So, for example, meron tayong 1 piece of apple. Sagwa? Sagwahan. Anag. No? Okay. Ano yung sabi natin kapag may kasama siya? Kasi we are describing po or counting. Itong 4 na to, i-omit natin yung last
Di ba po? Na yun to yung sinabi ko sa inyo nung last meeting po natin. Ay, net. Sagwahul? Kapag 1 apple, ano po mangyayari? Sagwahan. Han. Sagwahan. Nasalagyan po natin han pieces. Very good. Hangin. Sagwa hangge. Okay. Kapag dalawang Okay. apple, Sagwa. Sagwa duge. kapag tatlong apple, Sagwa sege. sege. Kapag apat, Sagwa nege. Nege. sagwa nege. And then, pag dumating na po tayo sa number 5, pag number 5, Dasot gate. very good. Babalik na po tayo kung paano nyo siya nababasa as is. So, yung 1 to 4 lang po yung may rows. Clear po ako doon? Clear ha, huwag nyo pong kakalimutan yon. Kasi sa multiple choice, lalabas na naman siya. Kasi guguluhin ko mundo nyo kung paano nyo gagamitin yung 1 to 4 po na yon. So, we have, naalala nyo to kasi nandun to sa pretest eh. Yung may nakita kayong drawing na apple. Diba? Kung nare-recall nyo. So, eto po yon. Hindi ko siya Dito na ma-recall, po. ma'am. Oo. Meron kayo nakitang apple, kaya lang ano ba yung number na yon? Kasi pampalito po yon. Meron po doon choice na oge, tsaka dashot ge. So, pareha silang equivalent na 5. O is 5, tama? Dashot is 5. Diba po? Pero ano yung mas appropriate na gamitin sa kanila? Is it O or dashot? Dasot. Very good. So, yun po yung, pag hindi po tayo nag-aral ng basic Korean language, alam natin na parehas naman ang ibig sabihin na 5. Pero kung kailan gagamitin yung number na yon, yun po yung importante matutunan natin. But, again, naiintindihan ko ng ibig sabihin natin ay 5. Okay? So, we have the dashot. Next po. Yasat. Yosot. Very good. Next. Ilgo. Ilgo. Very good. Yo. Yodop. Okay. Very good. Ahop. Ay, ang gagaling nyo na magbasa. Natutuwa ako sa inyo, ha? Para po ito sa third meeting. Count ko po yung 3 best tayo. Magagaling kayo magbasa, ah. And then, of course, po, sa 10, Yun. yon. Yan. Okay. So, same thing din po, same goes din po kapag po tayo ay magkakaroon po ng, dito sa yol. Ito po, ma'am, commonly po, nagkakaroon ng error po sa akin pag nilalagay ito. Kasi, nakakalito nga naman yung EO, no? Yung iba po, ang sinusulat na lang sa akin ito. Kasi nga, parang won. So, kung paano siya sinasabi. Again, written, pag in written form po tayo, kung paano po nakita nyo yung character yung susulat nyo, ha? Although, yun naman yung basa natin sa kanya. Pero ito po, pag sinulat nyo sa akin, mali po siya. Tama sa pronunciation, mali po siya sa writing. So, same din po. Kapag po nakakita po tayo ng 11 to 19, pansinin nyo, naiiba na po kasi yung basa kapag 20, 30, 40. Pero yung 11 to 19, kung paano po yung ginawa natin sa sino, same lang din po sa kanya. So for your 11 po natin, so this is 10 plus 1. Ano yung 10? Yol. So we have here the yol. And then yung 1 po natin, Hana. so yol, hana. Same lang din po na gagamitin po natin. Nakuha po natin. Kung paano po ginagawa natin, ganun din po yung sa sino. So, paano kapag po ang nilagay po natin ay 10 plus 9? Magiging, ano po yung 9? Ahop. Very good. So, we have here the yol, and then the a,
Ito po, madalas din po ditong nagkakaroon ng interchange. So we have the ahop. Is it ahop or ahop? Hop. Tignan nyo ha, tignan nyo. Is it ahop or ahop? Ahop. Ahop. So we have here the ahop. Ano yung tama? Yung una, yung pangalawa. Second. The second. So this is the ahop. Okay? Sa spelling po kasi medyo dun tayo magkakaroon ng mahaba-habang pasensya kapag po kayo ay mag-aaral. Okay? So we have here the yol ahop. Pag 19. Pagdating po kasi natin, ay, bakit telling the time na to? Wait lang. Pagdating po natin kasi sa 20, ang tawag na po natin sa kanya ay basa? Sumul. Sumul. Sa same lang din po siya. Kapag po naging 21, so 20 plus 1, ilalagay lang po natin si sumul, and then yung 1. Sumulhana. Very good. Sumulhana. Medyo ano lang po dito, pagdating po sa native, hindi po katulad nung sino na dinadoble natin yung 10. So, iba po kasi ang 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kaya po yun, kakabisaduhin po natin. Okay po? So, for this time po muna. So, yun yung difference natin para lang makapunta ako ng 20. Ginagamit po natin ang sino kapag po binabanggit natin ang oras. So, paano po yun? For example po, Hansi. Okay? Ano yung Han? Ano yung Han? Nanggaling po siya sa One. sa Hana. Diba? Katulad ng sinabi ko kanina. Kapag may idudugtong na po tayo sa kanyang ibang vocabulary, kinakancel po natin yung 1 to 4 po ulit yung rules na to. Kinakancel natin yung last character. Okay? Kaya po ang matitira sa kanya ay Han. Si po, ibig sabihin po nito ay oras, o'clock. So, ang equivalent po ng Hansi, so this is o'clock. Si is hour also. Okay? So, meron tayong 1, oops, asan siya? 1, ano po? 1 o'clock. Kapag Hansi lang, yung pinag-uusapan natin, hindi pa po natin sinasabi kung ito ay morning or afternoon. Saka ko na po anin yung morning afternoon po natin na yan. Okay? So for example po, anong oras na ba? Check nga natin. 9:17. Pag 9:17, okay, yung 9, gagamitan po natin siya ng native number. This is native. And then yung minutes po natin, gagamitan natin ng sino. Since ang hour po, ang tawag, ang Korean po niyan ay C. And then yung minute po natin ay, ano po yung sinabi ko kanina, sa dosage po natin? Bun. Bun. Ayan. So sasabihin niyo po 9C, 17 bun using the two different numbers. For the hour po, gagamit kayo ng native. For the minutes ay sino. So what is 9 for native? Ahop. Then idugtong po natin yung C. Ahop. Chill. Shipbon. She, ahok, she, and then yung sino. Shipchilbon. Very good, Ma'am Bitchel and Ma'am Florivel. Shib, chill, idudugtong po natin yung minute. What is minute? Bun. Bon. Very good.
So, lagi niyo po siyang idudugtong. So, ibig sabihin po natin dito, 9 hour and 17 minutes. Nakuha po ba? So, combination po kasi yung oras. Nakuha po natin. Nag-thumbs up na si Ma'am Florivel. Ma'am Betchan nag-heart na. How about the others? Nag-thumbs up na rin Sir Eric, Sir William, Ma'am Shane, and Ma'am Erica, Shikaina, Ma'am Bea. How about the others po? Ma'am Rosario, ang ano ni Ma'am, lahat ba nagta-thumbs up na? Hindi ko pa nakita ang thumbs up ni Sir Paul. Biglang ganon. Ni Sir John Paul. Ma'am Charlene, nag-thumbs up na din. Bakit di 18 kayo? Sa listahan 24. Sinong di dumating na naman ngayon? Si Ma'am Faye nag-thumbs up na. Kasi 24 na po kayo sa list, pero 17 lang kayo. Sino kaya ang hindi dumating na naman? Anyway, so we have here Ahopshi, Chibchilbun. So 9:17. So ngayon nag 9:20. Ahopshi, Ishibun. Okay? So wala pang correct particles. At least nasasabi po natin yung oras po natin. Clear po? Kasi mamaya magtatanong ako, Myotsi, what time is it now? Ganun ako sa inyo. No, chigume, Myotsi yeyo. So what time is it now? So pwede nyo na akong sagutin ngayon ng oras kasi at this time, you know po, how to state the time po properly using the native and the Sino numbers. So and support po to. Pag Hansi, 1 o'clock. Kapag Dusi, anong ibig sabihin? 2 Ano o'clock. yung Dusi? 2 o'clock. Very good. Kapag Sesi, 3 o'clock. 3 o'clock. Nessie, 4 o'clock. 4 o'clock. Dashotsi, 5 o'clock. 5 o'clock. O, diba? Mabilis lang siya. Yosotsi, 6 o'clock. 6. very good. So on and so forth po siya hanggang umabot po tayo sa 12 o'clock. Okay po? So pansinin nyo ha, yung 1, 2 na yan, 1, 2, 3, 4, hindi po natin siya kami, sabi ni Sir Paul. Ano naman sir, di ba, pag nakabisado mo yung 1 to 12, wala nang problema. Kasi dinudugtong na lang po natin siya. Para masabi yung oras, nilalagyan nyo lang ng she. Kunyari, pag nag 10 o'clock. Anong 10 o'clock? Anong 10 o'clock? Yolshi. Di ba? Ganun lang siya. Basta't kailangan makabisado nyo muna yung 1 to 20. Bilang 1 to 20 na naman yun, kasi 1 to 10. And then po, doon na po mag-umpisa yung lahat. Okay po? So that Okay, is ma'am. 1 to 12. Dami namang numbers, sabi nilang ganon. Kaya po inuna ko yung Sino eh. At least ngayon, mapagsasama-sama na po natin siya. Okay? So that is for the time. Kasi po lagi nyo kung ano yun dyan, ma'am, time is it now. Sabi natin ganon. Okay? So ano kaya yung pinaka-late natin dito? Ano yung kumababa ko muna to? Saka tayo mag-ano ng oras. Okay po. So for 21 to 29, same pa din po. Pag 20, ano yung 20 natin kanina? Sumul. Very good. So ganun din po yung mangyayari. Sumul hanggang 9. Sumulhan, sumuldu, sumulset, sumulnet, sumuldashot, sumulyosot, ilgup, yodol, sumulahup. Pagdating natin ng 30, hindi nyo po sasabihin yung yol. Sabi na sa akin yol kasi nga 3 times 10. Pagdating ng 30, ang tawag naman po natin sa kanya ay saron. Stop ko to kapag po yung na-reach ko na po yung yung pinaka-eldest po natin. So we have here the sa. Tignan nyo ha, hindi ko na naman pinopronounce to. Tsaka po ito, sarun.
Saron. Saron ngayong Pasko. Napakanta na po siya. Okay, meron pa po ba tayo dito higher than 40? May higher than 40 po ba? Wala na, hanggang 30 lang tayo. Okay, kung hanggang 30 lang po tayo, dito ko siya i-stop kasi it's already 9:24. Pagdating po sa edad, ginagamitan po natin ng native. Halimbawa, kapag po ako ay, ang babata nyo naman, nakaka-stress naman kayo. Ilang gano'n na. Kasi ako 45 eh. Wala ba lang umabot ng 40 sa inyo? Sige na nga. Meron po. Meron. Ayan, sige, punta tayong 40. Kala ko ako na yung pinaka-eldest. So, pagdating po natin ng 40, so this is mahon. Okay? Pag sasabihin po natin yung edad, hindi po tayo gagamit ng sino. Instead, gagamit po tayo ng native. At para malaman po natin na edad ang sinasabi nyo, ang age po in Korean is sal. Okay? So for example, pag sinabi ko po, mahon dasot sal, anong ibig sabihin? 40 years old, ma'am. Yes. So yan po, I am proud. Ganun ano. I am proud to tell everybody that I am mahon dasot sal. I am already 45 years old. Years na lang, yung ina lang, di ko pa inilagay, no? So, 45 years old na po ako. No? Tignan ko nga kung kayang i-translate. Nesengilun. Chan kubek. Alshib nyon. Owol shibguil. Iyeyo. Nesengilun. Chan kubek. Palshib nyon. Owol shibguil. Ayan. Pansanin. Ban man dyan sa'yo. Okay, hampuman. Nesengilun. Chan kubek. Palshib nyon. Owol shibguil. Iyeyo. Hampuman. Chan kubek. Palshib nyon. Owol shibguil. May 19, 1980. Chariso, Majayo. And that will be my birthday. So I'm proud to tell you that I was born May 19, 1980. Jonene, neka, malhunda social iyeyo. Ansamnida. Yan. Majayo. Very good, Sir Paul. Yay, Majayo. Okay. So, meron na kayo alam niyo ng stage ng birthday nyo. So, pagdating po natin sa edad, itataas ko yung script. Walang may script. Kasi po kasi baka mag-overload po tayo. Okay? Pagdating po sa edad, kasi para maano po natin, kapag po sasabihin po natin in standard form po, basta po. Miyotsari. Miyot sa iye. Ano yung sabi ni Song Seng Mim sa Sal? Age. ma'am. Age po. Age. Miyot is how po ito? How old are you? So, equivalent po nito. So, this is how old
Are you? Standard form. Iyeyo po kasi ang ginamit po natin. Sasabihin mo, using the native number, okay, kung ilang taon ka na. For example, pag sinabi natin ang edad mo ay 36, what is 36? We have here, Janon. Ano yung 30? Sorun. Sorun. So we have the Saron. Yosot. Okay. Soron yosot. Very good. Saron, Yosot. Dugtungan po. Sorry yun. Yosot. Ano yung nakikita sa screen? Sariyeyo. Very good. So, meron na kayong makukumpleto na po natin yung inyo pong self-introduction. So, Chanon, Saron Yosot Sal Iyeyo. Yan. I am 36 years old, sabi niyong ganon. Okay po. So, yes, wala pang name kasi hindi siya kasama sa number eh. So, medyo ano. So, ang name po kasi is Irum. Nauna pa yung birthday sa age, ano? So, kapag po sasabihin nyo yan, Irum, and then gamit po tayo ng particle. Sige, kompletuhin na natin para meron na. Sabi ni Sir Paul, wala pa tayong name. Irumun. Sabihin niyo po yung name and then Nida. Sige nga. Sir Dominic, since naka-open ka na, state your name please. Abo. So, sulat natin. So, we have Irumun. Pwede mo iba mo. Iba muna. At nagbo-volunteer si Sir Paul. Sige, ma'am. 이름은 폴입니다. Okay. Sir, okay lang ba? Nasulat mo yung birthday mo tsaka yung edad mo? Wala, ma'am. Sige, ma'am. Naging 3 na siya, di ba? Pwede mo nang sabihin yung Jeremon, Paul Imnida, ne, Sengil Un, blah, 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 Imnida. Sabi mo, tapos pati yung edad mo, Janon. So, for example, Janon, Soron Yosot. Kapag po ito po para proper po yung ating gagawin. Kapag nag-EAO kayo, standard form, from your name down po, EAO. Kapag po tayo nag-IMNIDA, pakisigurado lang po mag-IMNIDA kayo mula umpisa hanggang dulo. Okay po? 3 na yun Meron na kayong name, may birthday na kayo, meron na po kayong, tawag dito, meron na kayong age. Iiwanan ko muna yung telephone number kasi baka mag-overload tayo. Kasi sasabihin nyo pa nun, John ha, bono nun. Gagano pa yun, John ha, bono nun. So my telephone number is, saka nyo sasabihin yung 11 digits. Baka hindi nyo na po ako pasukan kapag masyado ko nang sinagad hanggang doon. Importante po sa atin, kailangan nyo lang po, i-script nyo siya, di ba? Isusulat nyo po siya. Either in romanization, wala pong problema sa akin. Basta't masulat nyo siya in proper way. Okay? Kuha po ba natin? Nakuha po. Ayan. So kung papapansin nyo, di ba? Sabi ni Song Sing Nim, unti-unting tatanggalin ang English characters. So ano yung napapansin nyo ngayon sa screen ko? Puro siya Puro Korean na po. Puro Korean na po siya. Alam niyo po kung bakit ko to ginagawa. Para po mapilit ko kayo, nakabisaduhin niyo yung alphabet.
Kasi mas masarap pong aralin si Korean kapag alam niyo rin po magbasa ng alphabet. Okay po? And then, nagiging interesting na siya kasi from your daily dosage po na nabibigay ko po sa inyo. Okay po ba? Masaya po kayo? Parang sabi ni Sir Eric, woo! Happy? Thank you so much for your heart po. So dahil dyan, can I heard po muna from Ma'am Erica Louie? Any insights pa for our discussion this evening? Ayan na, bayad ako dun sa 30 minutes kong late. Masaya po. Masaya lang. Madaming Hindi ka ba naiinis? learnings. Hindi ka ba naiinis, ma'am? Kasi dami-dami naman ito. Medyo nag-overload na po, pero okay lang. Ayun, yun yung actually, yan sa nagiging problem pag pinagsunod yung Sino tsaka native. Kasi po, sabi ko nga, medyo inaanuhan natin. Kasi yung 1 hour a day po, parang nakukulangan po ako. Kaya medyo nagto 2 hours a day po tayo. Pero alam po ni Sir Giancarlo yan, kapag po pag tumatagal po yung pag-aaral, lalo na pag nag 4 hours po ito, mawawalan na ako ng kausap. So, ganun po yung mangyayari. Kaya po hindi, tama ba Sir John? Hindi siya effective kapag dire-diretso siya. Kasi, Nagsasalubong na po yung kilay. yun, tama Sir John. Magsasalubong na kasi hindi man nyo sabihin sa akin, kasi sinabi ni Ma'am Erica Louie na okay lang, masaya. Pero sa dulo, at the end of the tune po, parang hindi na siya happy. Sabi nga ni Sir John Carlo, magsasalubong na yung kilay nyo. Diba? So, ganun po siya. Sorry, kasi po... Papunta na po. May Opo. matching nga pa yun, ma'am. Nagsalubong na yung kilay, ngumanga pa. Ayun po. So, ganun. Hindi, Ma'am Erica, naanuhan natin yun. Kasi syempre, sabi niyo, okay lang po, ma'am. Ganun naman talaga pag mga estudyante, no? Kahit na sumasakit na yung ulo natin, okay lang, ma'am. Parang ganon. Ayan, kaya ni Sir Paul bago natin i-end. Sir Paul, ready na? Ma'am, Okay? sige ma'am. Ma'am, Sige. medyo barok lang. Okay lang. Okay lang kahit nakabarok yan. Okay lang. Ma'am, ready na. Sige. Okay. 제 이름은 폴입니다. 제 생일은 이전년 5월 1일이에요. 저는 20살이에요. 20살이에요? Yes, ma'am. 네. Wow, younger ah. Galing ah. 20 lang, 20 lang siya. Ayan. So, very good. So, ganun po, no? Nakatatlong linya na si Sir Paul. Konti na lang, sir. 7 linya na lang, makakapagpakilala ka na ng buong buo sa sarili mo. So, ganun po yung gagawin natin. And lahat po kayo, ganyan ninyo, unti-untiin natin. And then, araw-araw, kapag po hinihintay nyo ko, pwede po kayong mag-usap. And then, tomorrow, mag-groupings na tayo. Pero pag-iwalayin ko na yung mga magagaling. Mamaya, magkasama si Ma'am Floribel, narinig ko na magsalita. No? Inano pa na, no? Si Ma'am Erica, narinig ko na. Si Sir Giancarlo. Dapat si Sir Giancarlo, walang partner. Mag-isa lang siya. Pero na, no? Next, si Sir Giancarlo. Yan natin. Mga narinig ko na kayo magsalita. Si Sir Paul, ayan, medyo ano na tayo. And then yung the rest po na nagpapanggap na hindi sanay, no? Lumabas na kayo dyan. Ganon. Ayun, gaano pa sumasagot na rin si Sir. Kasi may nakikita silang IPNIDA. Actually, ano yun eh, tama sa nasal po. Nababasa kasi nilang IPNIDA, pero ang basa po natin ng IPNIDA. So, hindi po siya IPNIDA. So, nagbibiyopnida po yun. Depende po sa gamit po natin ng, ako po mahaba na naman doon. May gamit po kasi amyumnida at saka biyopnida. Okay? Actually po, kapag po nagnika ka, that is interrogative. Nida po kasi, that is declarative. Okay po? So, medyo kumuna rin doon kasi sa types of sentence na po tayo doon. Yan.
Pero mas maano yung mas interesting po yun kapag sana nga umabot tayo hanggang doon. Okay? So, thank you so much po. Thank you so much, Sir Giancarlo, na nakakapagsagot po dun sa sa ibang queries. And what else? Thank you so much po. Medyo may kulang tayo. Sir Eric, iano ko lang yung listahan natin. Sino bang presidente ng klase pala? Bago tayo mag-end. Kasi pang fourth meetings nyo na to, dapat kilala nyo na yung mga isa't isa. O isang meeting pa. Kasi yun yung lagi kong guguluhin. Hindi kasi makumpleto yung listahan natin, and then I would like to know po, no, kung ano na po yung mga ano yung plano. Si Ma'am Jinda, parang wala siya ngayon, ano? Ma'am Jinda, wala siya yun. So, anin ko lang po yung nasa listahan natin na hindi ko siya nakikita ngayon para alam po natin kung ano yung mangyayari. Okay, at this juncture, I would like you to open your cameras and then sasabihin na po ni Sir Eric ang kanya pong script. At si Sir William ay naka-ready na. Yan. Yan si Ma'am Bea. Yan yung mga nagsasalita kanina eh. So si Ma'am Shane, isa pa si Ma'am Shane eh. Na-meet ko na to ng personal eh. Naka-sit in, ma'am. Nandiyan pa ba yung dalawa mong bisita, ma'am? Umuwi naman. Okay. Eric Shi, Seja kayo? Eric Shi. Okay. 여러분 사진 찍어 주세요. Ay, Churayo, sorry, Churayo. 하나, 둘, 셋. Ma'am Christine, okay ka pa po ba dyan? 하나, 둘, 셋. Natawa ko kay Ma'am Christine. Ayan. Ma'am Charlene, thank you so much for attending, and the rest of you po, Ma'am Faye. Sir Giancarlo, huwag mo kang iwanan. Makakatulong kita dito sa pag-explain sa iba po na hindi ko napapansin. And thank you so much po, Sir Paul. Ang laki na ng improvement mo, Sir Paul. Ayan. Bye-bye Thank po. you, ma'am. Yes, ang ganda na ng intonation mo. Bye-bye, ma'am. Thank you, thank you. Thank you. Bye. Thank Thank you. you po. Thank you, Miss Shikay. Miss Shikay, na okay ka na ba? Wala nang Opo, sakit? ma'am, nakalimutan ko lang po may klase ngayon. Nagpasunod po ako. Pasensya na po. Okay lang. Hinanap nga kita kay daddy mo tsaka kay mommy mo eh. Bye-bye. Bye po. Thank you. Thank you, Sir William. Bye. Salamat, ma.